Hating-gabi na, pero ang mga ilaw sa ika-35 palapag ng Castillo Prime Holdings ay tila walang balak mamatay. Dito sa design department, kung saan isinilang ang mga pinakamagagarang gusali sa buong bansa, ang katahimikan ay may sariling tunog. Ito ang tunog ng mahinang pag-usad ng mga gulong ng cleaning cart ni Althea sa makintab na sahig. Para sa iba, ang tunog na yon ay hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang araw. Ngunit para kay Thea, ito ang simula ng kanyang tunay na mundo. Huminto siya sa tapat ng isang basurahan, sa tabi ng mesa ng isa sa mga senior architect. Bumuntong hininga siya. Katulad ng dati, puno na naman ito ng mga lukot na papel, mga sketch, mga plano, mga pangarap na sinukuan na. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang disenyo, isang pangarap. Itinapon na lang na parang basura. Dahan-dahan, pinulot niya ang isang papel na nasa pinakaibabaw. Maingat niya itong inunat na parang isang banal na kasulatan. Isang floor plan para sa proyektong naririnig niyang pinagkakaabalahan ng lahat nitong mga nakaraang linggo. Ang Azure Residences. Napansin niya agad ang isang maliit na detalye sa pagkakapwesto ng isang support beam. Isang pagkakamali na hindi basta-basta makikita ng kahit sino, maliban na lang kung alam mo kung saan titingin. Isang pagkakamali na maaaring maging sanhi ng malaking trahedya sa hinaharap. Bigla, ang amoy ng floor wax at panlinis ay napalitan ng amoy ng kahoy at barnis. Naalala niya ang kanyang tatay. Isang karpintero na may mga kamay, na magaspang ngunit may pusong kasing tibay ng pinakamatigas na yakal. Tandaan mo, Thea, sabi nito, habang ginuguhitan siya ng isang maliit na bahay sa likod ng isang lumang kalendaryo. Ang isang gusali ay parang isang tao, hindi sapat na maganda lang tingnan. Ang pinakamahalaga ay kung gaano ito katatag sa loob. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa papel. Agad niya itong pinunasan. Ang alaala ng kanyang ama ay sabay na inspirasyon at patuloy na pasakit. Ang pangarap nitong maging arkitekto ay pangarap na ipinamana sa kanya, ngunit kasama rin noon ang bigat ng kahirapan. Itinupin niyang maingat ang papel at itinago sa bulsa ng kanyang uniforme. Para sa iba, ito ay basura. Ngunit para sa kanya, ito ay isang aralin, isang kayamanan. Nang akma na niyang itutulak muli ang kanyang cart, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Bumukas ang pinto ng departamento. Nanigas si Thea sa kanyang kinatatayuan. Isang lalaki ang pumasok. Ang kanyang sapatos na gawa sa mamahaling katad ay kumikislap kahit sa madilim na ilaw. Ang kanyang suot na suit ay tila hinulma sa kanyang katawan at ang kanyang mukha. Si Don Rafael Castillo, ang CEO, ang hari ng kastilyong ito. Hindi man lang siya nito tiningnan. Ang mga mata nito ay diretso sa isang mesa sa dulo ng kwarto. Ngunit naramdaman ni Thea ang tingin nito na parang isang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Naramdaman niya ang distansya sa pagitan nila. Hindi lang sa metro, kundi sa mundo. Naglakad si Rafael papunta sa mesa, may kinuha na itim na folder. Nang siya ay lumingon pabalik, doon lang napako ang kanyang mga mata sa babaeng nakatayo sa gitna ng silid. Sa tabi ng isang cart ng panlinis, nakita niya ang hawak ni Thea na papel, ang lukot na blueprint. "Anong ginagawa mo dyan?" Ang boses ni Rafael ay kalmado, ngunit may bigat. Malamig. Walang emosyon. Napayuko si Thea. Biglang naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Agad niyang sinubukang itago ang papel sa kanyang likuran na para siyang isang batang nahuling nagnanakaw ng candy. Sir, pasensya na po. Lilinisin ko lang po sana." Nautal niyang sabi. Ang boses ay halos pabulong na lang. Hindi gumalaw ang mga mata ni Rafael mula sa papel. Ang papel na yan. Galing yan sa basura. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Isang katotohanang masakit pakinggan.
Tumangulang si Thea, hindi makatingin ng diretso sa CEO. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay tila isang mainit na likidong unti-unting kumakalat sa buo niyang katawan. Ibabalik mo yan sa basurahan. Isang utos. Simple, direkta, at walang puwang para sa anumang paliwanag. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay muling umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bawat hakbang ay tila isang martilyong pumupukpok sa puso ni Thea. Naiwan siyang mag-isa, yakap ang lukot na papel. Ang mga salita ni Rafael ay umuulit sa kanyang isipan. Galing yan sa basura. Ibabalik mo yan sa basurahan. Gusto niyang sumunod. Gusto niyang itapon ang papel, kalimutan ang lahat, at tapusin na lang ang kanyang trabaho. Iyon ang tama. Iyon ang ligtas. Ngunit habang nakatitig siya sa blueprint, ang guhit ng maling beam ay tila sumisigaw sa kanya. Nakita niya ulit ang mukha ng kanyang tatay. Narinig ang boses nito. Ang pinakamahalaga ay kung gaano ito katatag sa loob. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang isipin na ang isang pamilya ay titira sa isang gusaling may ganitong kapanganiban, gaano man kaliit. Hindi niya kayang talikuran ang itinuro sa kanya. Nanginginig ang mga kamay. Kumuha siya ng isang mumurahing ballpen na pula mula sa kanyang bulsa. Bumalik siya sa mesa kung saan kinuha ni Rafael ang folder kanina. Sa ilalim ng dim na ilaw ng opisina, inilatag niyang muli ang papel. Huminga siya ng malalim. Ang kamay niyang nanginginig kanina ay biglang tumatag. Gamit ang isang tuwid at perpektong linya, binura niya ang maling guhit. Sa tabi nito, iginuhit niya ang tamang estruktura. Isang maliit na pagbabago na magdudulot ng napakalaking pagkakaiba. Pagkatapos, tumayo siya. Saglit niyang tinitigan ang kanyang gawa. Isang munting akto ng pagsuway. Isang desisyon na maaring ikasira ng lahat para sa kanya. Maingat niyang ipinatong ang papel sa ibabaw ng itim na folder sa mesa ng CEO, sa lugar kung saan imposibleng hindi ito makita. Habang tinutulak niya ang kanyang card palabas ng design department, bawat pag-ikot ng gulong ay parang sigaw sa katahimikan. Ang puso niya ay kumakaripas, isang halo ng takot at kakaibang pag-asa. Ano ang mangyayari bukas? Tatanggalin ba siya sa trabaho? O baka naman may makapansin. Hindi niya alam. Ang tanging sigurado siya, sa gabing iyon, hindi lang siya isang hamak na janitress. Nag-iwan siya ng marka. Kinabukasan, pumasok si Rafael Castillo sa kanyang opisina na may bigat sa kanyang mga balikat. Ang amoy ng bagong timplang kape mula sa kanyang personal na coffee machine ay hindi sapat para pawiin ang pagod sa kanyang isipan. Isa na namang araw ng pag-aalala tungkol sa mga design leaks, sa mga deadline na kailangang habulin, at sa isang board of directors na laging humihinga sa kanyang batok. Naupo siya sa kanyang malaking leather na upuan at tiningnan ang itim na folder na kinuha niya kagabi. At sa ibabaw nito, naroon pa rin ang lukot na papel. Ang unang pumasok sa isip niya ay inis. Isang pagsuway, isang janitress na hindi marunong sumunod sa simpleng utos. Akma na niyang kukunin ang papel para itapon ito mismo sa basurahan sa ilalim ng kanyang mesa. Ngunit napahinto ang kanyang kamay. May kakaiba. May marka ng pulang tinta sa papel. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito at pinagmasdan ng mabuti. Kumunot ang kanyang noo. Ang isang beam na mali angkop. Ang pagkakalagay ay minarkahan ng isang malinis na X. At sa tabi nito, may isang maliit na guhit. Isang suhestiyon para sa tamang lokasyon. Kumpleto sa mabilis ngunit tumpak na kalkulasyon ng load distribution. Napaupo siya ng tuwid. Hindi ito basta-basta guhit. Ito ay gawa ng isang taong nakakaalam ng kanyang ginagawa. Ang linya ay pino. Ang solusyon ay simple, ngunit napakatalino. Ito ang eksaktong solusyon
na hindi nakita ng kanyang buong team ng mga arkitektong may matataas na pinag-aralan. Ang pagkainis ay biglang napalitan ng pagtataka. Sino? Sino ang may lakas ng loob na pakialaman ang isang opisyal na dokumento ng kumpanya at sino ang may talinong gawin ito ng tama? Dala ang papel. Pumasok siya sa conference room kung saan naghihintay na ang kanyang design team para sa kanilang morning meeting. Walang good morning, walang anumang bati. Inilapag niya ng malakas ang papel sa gitna ng mahabang lamesa. Natahimik ang lahat. Sino ang gumawa nito? Tanong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay isa-isang tumingin sa bawat arkitekto sa silid. Nagkatinginan sila, puno ng pagkalito. Kinuha ni Katrina, ang head architect, ang papel. Tiningnan niya ito at isang bahagyang ngisi ang lumitaw sa kanyang mga labi. Sir, isang maliit na koreksyon lang po. Baka may napaglaruan lang. Sabi niya sa tonong nagpapahiwatig na ito'y isang walang kwentang bagay. Hindi ito laro, Katrina, mariing sabi ni Rafael. This error could have cost us millions in structural retrofitting. Worse, it could have compromised the building's integrity. Ang tanong ko, sino sa inyo ang nakakita nito at nag-ayos? Katahimikan, walang umamin. Sir, kung sino man po ang gumawa niyan, muling nagsalita si Katrina, ibinabalik ang papel sa mesa. Baka sinuwerte lang. A lucky guess from an amateur. Imposibleng may makakita niyan sa team nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Tinitigan ni Rafael si Katrina. Alam niya kapag ang isang tao ay nagsisinungaling o nagmamaliit ng sitwasyon at alam niyang hindi ito swerte. Ito ay talento. Isang talento na wala sa mga taong kasama niya sa kwartong iyon. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Rafael sa kanyang opisina. Dala ang mas matinding palaisipan. Tinawagan niya ang security. I want the CCTV footage from the design department last night, from 10 p.m. onwards. Utos niya. Makalipas ang 15 minuto, tumawag pabalik ang head of security. Sir Rafael, pasensya na po. For some reason, the file for that specific time frame appears to be corrupted. Nagkaroon po yata ng system glitch. Napahigpit ang hawak ni Rafael sa telepono. Glitch? O sinadya? Ang pagkainis niya ay lalong lumalalim. Ngayon ay may kasama ng hinala. May naglalaro sa loob ng kanyang kumpanya. Bago pa man niya maproseso ang lahat, tumunog ang kanyang private line. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpadagdag sa kanyang stress. Si Ms. Tan, ang pangunahing investor ng Azure Residences. Rafael, bungad ng matigas na boses sa kabilang linya. I'm hearing things. May isa na namang design leak. Sinisigurado mo bang ligtas ang investment ko sa kumpanya mo? Napapikit si Rafael. Sinubukang pakalmahin ang sarili. Ito ang multo ng kanyang nakaraan. Ang pagkakanulo na halos magpabagsak sa Castillo Prime Holdings. Mr. Tan, everything is under control. Sagot niya, sinisikap na maging matatag ang kanyang boses. We have the best security measures in place. Sana nga, Rafael, dahil isang pagkakamali mo pa, aatras na ako sa proyektong ito. At alam mong kapag ginawa ko yon, marami ang susunod sa akin. Binaba ang tawag. Iniwan si Rafael sa isang mabigat na katahimikan. Ang bigat ng buong kumpanya. Ang legacy ng kanyang ama ay nasa kanyang mga balikat. Hindi siya pwedeng magkamali. Tumayo siya at naglakad palabas ng kanyang opisina. Kailangan niya ng hangin. Habang naglalakad siya sa pasilyo, isang pamilyar na bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang cleaning cart. At sa tabi nito ang janitress mula kagabi, si Althea. Nag-angat ito ng tingin mula sa pagpupunas ng sahig. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lang ng isang segundo. Nakita ni Rafael ang bahagyang gulat sa mga mata nito bago ito mabilis na yumuko ulit. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Rafael. Isang ideyang napaka-imposible, kaya't agad din niya itong iwinaksi. Isang janitress? Imposible.
Mayroon itong hawak na basahan, hindi drafting pen. Ang mga kamay nito ay sanay sa panlinis, hindi sa pagguhit ng mga plano. Agad niyang iwinaglit ang ideya. Isa itong kalokohan. Ngunit habang pabalik siya sa kanyang opisina, ang imahe ng babaeng iyon, ang takot at gulat sa mga mata nito, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Isang binhi ng pagdududa, gaano man kaliit ay naitanim na. Pumalik siya sa kanyang mesa, tinitigan ang misteryosong guhit sa papel. Nabigo ang direktang pagtatanong. Bigo ang CCTV. Kailangan niya ng ibang paraan. Kailangan niya ng pain. Isang patibong. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. "Lorraine," sabi niya, ang boses ay puno ng bagong determinasyon. "Mag-announce ka ng isang internal design competition para sa lobby ng Azure Residences, open to all employees. I want to see new ideas." "All employees, sir?" Paglilinaw ng sekretarya. "Yes, all employees," sagot ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa piraso ng papel. "Sabihin mo, personal kong pipiliin ang mananalo." Binaba niya ang telepono. Tumingin siya sa bintana, sa mga nagtataasang gusali sa labas. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng bagong ideya. Isa itong pangangaso. "Mahahanap kita," bulong niya sa hangin. Ang balita tungkol sa internal design competition ay kumalat sa buong Castillo Prime Holdings na parang apoy. Narinig ito ni Thea habang pinupunasan niya ang salamin sa pantry. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, ang iba ay nasasabik, ang iba ay nanliliit sa ideya na makipagkumpetensya. Pero para kay Thea, ang balita ay parang isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Isang parte ng kanyang puso ang biglang tumalon sa tuwa. Isang pagkakataon, isang siwang sa pader na matagal na niyang tinititigan. Ngunit mabilis itong sinakop ng isa pang mas malakas na damdamin. Takot. Isang malamig at pamilyar na takot. Sino ka para mangarap? Isang janitress? Anong alam mo? Ang mga salitang yon, mga salitang ibinabato sa kanya ng mundo, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, ang takot na yon ay nagkatotoo. Nagmumop si Thea malapit sa pwesto ng team ni Katrina. Sila ay nagtatawanan habang nagkakape. "Narinig niyo ba? Open to all employees daw," sabi ng isang babae. Tumatawa ng may pang-iinis. "Baka pati janitor at security guard pwede nang mag-submit." Segunda ng isa pa. Biglang aksidenteng natabig ni Katrina ang kanyang tasa. Ang mainit na kape ay tumapon at kumalat sa makintab na sahig. "Oops," sabi ni Katrina. Ang kanyang mga mata ay diretso kay Thea. "Sorry, pakilinis naman, miss." Walang imik na kinuha ni Thea ang kanyang mop. Habang siya ay naglilinis, narinig niya ang boses ni Katrina. Sapat lang ang lakas para marinig niya. "Alam mo, mahirap talagang lumugar kung hindi mo alam kung saan ka lang dapat. Di ba?" Naramdaman ni Thea ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Tinapos niya ang paglilinis, hindi sila tinitingnan, at akmang aalis na. "Teka," sabi ni Katrina. May isang folder itong aksidenteng nahulog mula sa kanyang mesa. Bumagsak sa paanan ni Thea. Nakasulat dito, "Azure Residences, Lobby Design Competition Guidelines." Pakipulot naman. At pakilagay na rin sa basurahan mamaya kung wala ng paggagamitan. Sabi ni Katrina na may matamis na ngangiti. Isang nangiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang hamon. Isang sampal sa mukha. Pinulot ni Thea ang folder, yumuko, at umalis ng walang salita. Ngunit sa loob niya, ang kahihiyan ay unti-unting nagiging isang bagay na iba. Isang uling na nagsisimulang magbaga. Dinala niya ang kanyang cart sa maintenance supply room para kumuha ng bagong basahan. Ngunit sa totoo lang, kailangan niya ng isang lugar para huminga. Isang lugar kung saan walang mga matang mapanghusga. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na bakal ng isang estante.
Nanginginig niyang binuksan ang folder. Naroon ang mga detalye. Ang sukat ng lobby, ang tema na Modern Filipino Elegance ang deadline. Ang bawat salita ay parang isang imbitasyon sa isang mundo kung saan hindi siya kabilang. Mukhang malalim ang iniisip mo, Hija. Napatalon sa gulat si Thea. Si Mang Ben, ang head ng maintenance department, ay nakatayo sa may pinto. May hawak na 2 tasa ng kape. Isa siyang matandang lalaki na may mabait na mga mata at ngiting tila laging handang makiramay. Ay, Mang Ben, ginulat niyo po ako. Sabi ni Thea, mabilis na isinara ang folder. Iniabot ni Mang Ben ang 1 tasa sa kanya. Para sa'yo, mukhang kailangan mo yan. Kinuha ni Thea ang mainit na tasa. Huwag mong masyadong isipin ang mga yan, sabi ni Mang Ben, tumango sa direksyon ng design department. Ang mga taong matataas ang lipad, madalas, sila rin ang may pinakamalaking takot na bumagsak. Hindi umimik si Thea, ngunit naramdaman niya ang bahagyang gumaan sa kanyang dibdib. Nakikita ko yung mga ginuguhit mo sa likod ng mga lumang timesheet, sa mga tissue paper na naiiwan mo sa cart mo. Pagpapatuloy ni Mang Ben. May talento ka, Thea. Sayang yan kung hahayaan mo lang na matabunan ng alikabok at takot. Tumingin si Thea kay Mang Ben. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Pero, sino po ako, Mang Ben? Isa kang tao na may pangarap. Putol nito sa kanya. At yan ang pinakamahalaga sa lahat. Minsan lang dumating ang pagkakataon, Thea. Huwag mong hayaang ang sabi-sabi ng iba ang magdikta kung sino ka. Ang mga salita ni Mang Ben ay parang isang susi na nagbukas sa isang nakakandadong pinto sa puso ni Thea. Ang nagbabagang uling ng kahihiyan ay biglang nagliyab. Kinagabihan, sa maliit niyang kwarto, sa ilalim ng liwanag ng isang lumang desk lamp, inilatag ni Thea ang mga papel na binili niya mula sa kanyang kakarampot na sahod. Oslo paper, isang Mongol pencil na tinasahan niya gamit ang cutter, at isang plastic na ruler na gamit pa niya noong high school. Wala siyang mamahaling software, wala siyang magarbong gamit. Ang mayroon lang siya ay ang kanyang mga kamay, ang kanyang imahinasyon at ang mga alaala ng kanyang ama. Nag-umpisa siyang gumuhit. Ang bawat linya ay may kahulugan. Ang bawat kurba ay may damdamin. Iginuhit niya ang isang lobby na hindi lang maganda, kundi may puso. Mga disenyong gawa sa kahoy na nagpapaalala sa mga kamay ng kanyang ama. Mga ilaw na parang mga alitaptap sa isang gabi sa probinsya. Isang espasyo na yayakap sa kahit sinong papasok, mayaman man o mahirap. Nakalimutan niya ang oras, nakalimutan niya ang pagod, nakalimutan niya si Katrina. Ang tanging nasa isip niya ay ang disenyo, ang pangarap. Para sa'yo to, Tay. Bulong niya habang ginuguhit ang huling detalye. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina bago pa man sumikat ang araw. Ang gusali ay tahimik pa. Dala ang kanyang obra na maingat na inilagay sa isang simpleng brown envelope. Naglakad siya papunta sa design department. Naroon sa isang sulok ang isang itim na kahon na may nakasulat na submission bin. Huminto siya sa harap nito. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ito na yon. Isang hakbang na lang. Humugot siya ng malalim na hininga at nang akma na niyang ihuhulog ang envelope, isang parte ng kanyang isip ang sumigaw. Huwag. Mapapahiya ka lang. Ngunit nanaig ang alaala ni Mang Ben, ang mukha ng kanyang ama at ang apoy sa kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inihulog ang envelope sa loob ng kahon. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot sa kanya. Nagawa niya. Ano man ang mangyari, naglakas loob siya. Habang dahan-dahan siyang tumatalikod para umalis, isang figura sa dulo ng pasilyo ang nakakuha ng kanyang pansin. Nakatayo doon si Katrina, nakasandal sa pader malapit sa kanyang opisina. May hawak na tasa ng kape. Nakatingin ito sa kanya.
At sa mga labi nito, may isang ngiting hindi maintindihan ni Thea. Isang ngiting misteryoso. Nanlamig ang buong katawan ni Thea. Kanina pa ba ito dyan? Nakita ba niya? Ang panandaliang tagumpay na naramdaman niya ay biglang napalitan ng isang nakakakilabot na pangamba. Lumipas ang 2 araw. 2 araw ng walang tigil na kabog sa dibdib ni Thea. Sa tuwing nakikita niya si Rafael o si Katrina, agad siyang nagtatago sa pinakamalapit na utility closet. Ang bawat anunsyo sa intercom ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Hinihintay niya ang pagsabog. Hinihintay niyang ipatawag siya sa opisina ng HR para sa kanyang katapusan. Samantala, sa loob ng kanyang penthouse office, napapaligiran ng mga salansan ng mga design proposal si Rafael. Ang submission bin ay puno. Mayroong halos 50 entry, karamihan ay mula sa design department at iilan mula sa ibang mga opisina. Isa-isa niya itong sinuri. Ang iba ay magaganda, ngunit walang bago. Paulit-ulit na konsepto na nakita na niya ng 1,000 beses. Ang entry ni Katrina ay technically perfect, gaya ng inaasahan, ngunit malamig. Parang isang mamahaling muebles na maganda tingnan pero hindi mo gustong upuan. Walang kaluluwa. Napabuntong hininga si Rafael habang unti-unti siyang nilalamon ng pagkadismaya. Mukhang nabigo ang kanyang patibong. Walang kakaiba. Walang bakas ng henyo na nakita niya sa lukot na papel. Nasa ilalim na siya ng salansan. May isa pang natitira. Isang simpleng brown envelope na walang pangalan. Kinuha niya ito. Mas magaan ito kumpara sa iba. Nang buksan niya, hindi makapal na computer-printed na papel ang kanyang nakita, kundi ilang piraso lang ng Oslo paper. Nagsimula siyang mainis. Isang biro ba ito? Ngunit nang ilatag niya ang mga papel sa kanyang mesa, ang inis ay napalitan ng pananahimik. Ang nasa harap niya ay hindi gawa sa computer. Ito ay ginuhit ng kamay. Ang bawat linya ay may buhay. Ang bawat anino ay may lalim. Nakita niya ang isang lobby na humihinga. Isang espasyo na nagkukwento. Ang paggamit ng mga indigenous materials tulad ng rattan at kapis shells ay isinama sa isang modernong disenyo sa paraang hindi niya pa nakikita dati. May init. May puso. May kaluluwa. Ito na. Naramdaman ni Rafael ang isang pamilyar na kuryente na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito ang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam ng pagkamangha sa isang purong talento. Ito ang parehong pakiramdam na nakuha niya nang una niyang makita ang pulang guhit sa lukot na papel. Ngunit sino? Walang pangalan. Walang kahit anong pahiwatig. Lorraine, tawag niya sa intercom. Dalhin mo rito ang lahat ng logbook ng mga nag-submit sa competition. Pagdating ng logbook, mabilis niya itong binuklat. Nakalista ang pangalan ng lahat ng empleyado na naghulog sa submission bin, ngunit wala doon ang inaasahan niya. Ang pangalan ni Althea Reyes ay wala sa listahan. Kumunot ang noo ni Rafael, imposible. Kinabukasan, ipinatawag niya ang isang kagyat na pulong kasama ang mga senior architects. Napili ko na ang nanalong disenyo para sa lobby. Anunsyo niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa conference room. Isang alon ng pananabik ang dumaan sa silid. Ngumiti si Katrina. Buo ang tiwala sa sarili. Inilagay ni Rafael ang hand-drawn na mga sketch sa projector. Ang ngiti sa mukha ni Katrina ay unti-unting naglaho. Napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay nang hindi maitagong pagkaini. Nakilala niya ang estilo. Ang disenyong ito ang nanalo. Maring sabi ni Rafael. Simple, pero henyo. Sino man ang gumawa nito, gusto ko siyang makausap. Ngayon, walang nagsalita. Walang umamin. Sir, paumanhin. Nagsalita si Katrina, pilit na pinapakalma ang sarili. Baka may nagkamali lang po. Walang pangalan. Hindi po ito opisyal. Baka gawa lang ng isang intern na nahihiya-hiyang magpakilala. Tinitigan ni Rafael ang kanyang mga arkitekto.
Kung sino man sa inyo ang may-ari nito at natatakot lang umamin, ito na ang pagkakataon nyo. I'm not angry. I'm impressed. Katahimikan pa rin. Nagsimula nang magduda si Rafael. Baka nga galing ito sa labas? Ngunit paano ito napunta sa loob ng isang selyadong submission bin? Sa pagtatapos ng araw, walang pag-asang lumabas ng kanyang opisina si Rafael. Bigong-bigo. Papasok na sana siya sa kanyang pribadong elevator nang may humabol sa kanya. Sir Rafael, sandali po. Si Mang Ben, hingal na hingal ito. Ano yon, Mang Ben? Tanong ni Rafael, medyo naiirita. Sir, tungkol po doon sa design competition, sabi ng matanda. Kinakapos pa rin sa hininga. May alam po ako. Napahinto si Rafael. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-atubili si Mang Ben, halatang kinakabahan. Nakita niya kung paano inapi si Thea at ayaw na niyang manahimik. Sir, alam ko po kung sino ang gumawa ng drawing na yan, pero nangangamba po siyang magpakilala. Sabihin mo sa akin, utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Huminga ng malalim si Mang Ben. Si Althea Reyes po, sir, ang janitress. Isang sandali ng ganap na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Rafael si Mang Ben na para bang ito ay nagsasalita ng ibang lengguwahe. Ang ideyang iwinaksin niya bilang isang kalokohan ay bumalik ng buong lakas. Hindi siya nagsalita. Tumalikod lang siya at naglakad ng mabilis. Hindi papunta sa elevator, kundi papunta sa maintenance supply room, sa locker area ng mga utility staff. At naroon nga si Thea. Nag-aayos ng kanyang mga gamit, patapos na sa kanyang shift. Hindi napansin ni Thea ang pagdating niya hanggang sa naramdaman niya ang anino nito sa kanyang likuran. Lumingon siya at ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang lalamunan. Si Rafael, nakatayo sa harap niya. Ang mga mata nito ay matalim, puno ng mga tanong na hindi niya masabi. Walang nagsalita sa kanila. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay. Hawak niya ang mga sketch, ang kanyang mga sketch. Inilapag niya ang mga ito sa isang maliit na mesa sa pagitan nila. Ito ba ay sayo? Ang tanong ay simple, ngunit para kay Thea, ito ang pinakamabigat na tanong na narinig niya sa buong buhay niya. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Ang buong mundo niya ay huminto. Naghihintay sa kanyang sagot. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang umamin ba ay katapusan na niya? O ito na ba ang simula ng lahat? Nakatitig si Thea sa mga sketch na nakalatag sa mesa. Ang kanyang puso, ang kanyang pangarap, ay nasa anyo ng mga guhit, sa Oslo paper, sa ilalim ng matalas na pagsusuri ng pinakamakapangyarihang tao sa gusaling iyon. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Ito ba ay sayo? Ulit ni Rafael. Ang kanyang boses ay mas mahinahon ngayon, ngunit mas may diin. Tumagal ng ilang segundo bago nakahanap ng boses si Thea. Isang maliit, nanginginig na tinig. Opo, sir. Pag-amin niya, ang mga matay nakayuko sa sahig. Hinanda niya ang sarili para sa pinakamasama. Ang sigaw, ang insulto, ang pagsisante. Ngunit katahimikan lang ang kanyang narinig. Dahan-ahan, nag-angat siya ng tingin. Nakita niya ang isang emosyong hindi niya inaasahan sa mukha ni Rafael. Hindi galit, hindi pang-iinsulto, kundi isang bagay na mas komplikado. Pagkamangha. At marahil, isang pahiwatig ng hindi makapaniwala. Paano? Iyon lang ang nasabi ni Rafael. Hindi alam ni Thea kung paano sasagutin. Mahilig lang po akong mag-drawing, sir. Simula pa po pagkabata. Hindi ito basta drawing lang, Miss Reyes, sabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa mga sketch. Saan ka nag-aral ng architecture? Napayuko muli si Thea. Hindi po ako nakapagtapos, sir. Hanggang second year lang po. Kinailangan ko na pong tumigil para po sa pamilya ko. Isang saglit na katahimikan na naman. Pinoproseso ni Rafael ang lahat. Ang janitress,
ang pulang guhit, ang disenyong ito, lahat ay konektado sa babaeng nasa harap niya. Sumama ka sa akin. Utos ni Rafael, hindi na naghintay ng sagot. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad. Walang nagawa si Thea kundi sumunod. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Dinaanan nila ang mga pasilyo, ang mga empleyadong pauwi na ay napapatingin sa kanila na may pagtataka. Ang CEO, sinusundan ng isang janitress na tulala. Huminto sila sa harap ng design department. Pagpasok nila, naroon pa si Katrina at ang ilang senior architects. Nag-aayos na ng kanilang mga gamit. Napahinto sila nang makita ang hindi pangkaraniwang pares. Simula bukas, anunsyo ni Rafael, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Si Miss Althea Reyes ay magiging parte na ng design team. Kung may nahulog na karayom sa sahig, tiyak na maririnig iyon. Lahat ay natigilan. Ang mukha ni Katrina ay hindi maipinta. Isang halo ng gulat, pagkalito, at hindi maitagong galit. Sir? Si Katrina ang unang nakabawi. Pero, paano po ang trabaho niya? Gagawin niya pa rin, sagot ni Rafael, na ikinagulat lalo ng lahat, lalo na ni Thea. Sa umaga, gagawin niya ang dati niyang trabaho. Sa hapon, dito siya sa design department, under my direct supervision. Isang alon ng bulungan ng kumalat, isang janitress sa umaga, isang design assistant sa hapon, isang kabaliwan. Bago pa man may makapagreklamo, tiningnan ni Rafael si Thea. May problema ba doon, Miss Reyes? Naramdaman ni Thea ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanya. Naramdaman niya ang matalim na tingin ni Katrina. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naramdaman din niya ang isang bagay na matagal nang natutulog sa loob niya. Pag-asa. Umiling siya. Wala po, sir. Good. Magkita tayo bukas. 8:00 ng umaga, sa opisina ko. Sabi ni Rafael, at pagkatapos ay umalis na ito, iniwan ang isang silid na puno ng tensyon at pagkabigla. Kinabukasan ganoon nga ang nangyari. Sa umaga, suot ni Thea ang kanyang asul na uniforme. Tinutulak ang kanyang cart, naglilinis ng mga sahig, nagtatapon ng basura. Ngunit ngayon, ang mga tingin na natatanggap niya ay iba na. Hindi na ito yung tingin na parang hindi siya nakikita. Ngayon, puno na ito ng kuryosidad, panghuhusga, at ang iba, tulad ng kay Katrina, ay puno ng pagkamuhi. Enjoy mo na ang bagong laruan mo. Bulong ni Katrina nang madaanan siya nito sa pasilyo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Hindi siya sumagot. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, nagpalit siya ng damit. Isang simpleng blusa at pantalon na baon niya. Pumasok siya sa design department. Kung ang mga tingin sa kanya kanina ay masama na, mas lalo na ngayon. Inilagay siya sa isang maliit na mesa sa pinakasulok ng silid. Walang kumakausap sa kanya. Para siyang isang multo. Dumating si Rafael. Dalhin mo ang sketch mo at sumunod ka sa akin. Dinala siya nito sa opisina niya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Thea ang mundo mula sa pananaw ng isang CEO. Mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame, tanaw ang buong lungsod. Umupo ka, sabi ni Rafael. Naupo si Thea, nanginginig. Inilatag ni Rafael ang isang malinis na set ng blueprints. I want you to transfer your design here, gamit ang computer. Marunong ka bang gumamit ng design software? Medyo lang po, sir. Sa computer shop lang po ako natuto dati. Tumango si Rafael. Kumuha siya ng isang upuan at inilagay sa tabi niya. Kung gayon, tuturuan kita. At doon, nagsimula ang kanilang hindi pangkaraniwang relasyon. Sa loob ng ilang oras, tinuruan siya ni Rafael. Ang kanyang boses, na dati malamig at may distansya, ay naging boses ng isang guro. Istrikto, ngunit matiyaga. May mga pagkakataon na kailangan niyang ituro ang isang bagay sa screen. Ang kanilang mga kamay ay magkakalapit. Minsan, nagkakadikit pa. Sa tuwing nangyayari iyon,
Nakakaramdam si Thea ng kakaibang kuryente, isang init na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Nang mapansin ni Rafael na nahihirapan si Thea sa mouse para gawin ang isang komplikadong kurba, lumapit pa ito. "Ganito," sabi niya. Ang kanyang boses ay mas malapit, mas malalim. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Thea na nasa mouse. Ang mundo ni Thea ay biglang huminto. Ang init ng palad ni Rafael ay bumalot sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang bahagyang kalyo sa mga daliri nito. Isang paalala na sa kabila ng pagiging CEO, ito ay isang taong nagtatrabaho. Naamoy niya ang banayad nitong pabango. Isang halo ng sandalwood at mamahaling leather. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang batok. "Just relax your wrist," bulong ni Rafael. "At hayaan mong sumunod ang linya sa gusto mo." Magkasama nilang iginalawang mouse at sa screen, isang perpektong kurba ang nabuo. Ngunit hindi na yon ang tinitingnan ni Thea. Ang buong atensyon niya ay nasa kanilang magkadikit na kamay, sa tibok ng kanyang puso na biglang bumilis, at sa kakaibang pakiramdam na umuusbong sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at hindi maipaliwanag na kilig. Bumitaw si Rafael. Tila napansin din nito ang tensyon sa hangin. Umatras ito ng bahagya at umubo. "Okay, subukan mo ulit, ikaw lang." Hindi agad nakagalaw si Thea. Ang pakiramdam ng kamay ni Rafael ay nanatili sa kanya. Habang papalubog ang araw, nagpaalam si Thea. Pagod ang kanyang isip, ngunit buhay na buhay ang kanyang puso. Nang dumaan siya sa pantry para kunin ang kanyang lunchbox, nandoon si Katrina, nag-aabang. "Mukhang masaya ka," sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng lason. Hindi umimik si Thea. "Mag-ingat ka." Pagpapatuloy ni Katrina, lumalapit sa kanya. Si Sir Rafael. Mayroon siyang kasaysayan sa mga babaeng arkitekto, lalo na sa mga pinagkakatiwalaan niya. Tanungin mo kung nasaan ang dati niyang fiancé. Baka may matutunan ka. Isang babala. Isang banta. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Thea, ngunit ang mga salita ni Katrina ay tumatak sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang nag-aayos siya para sa kanyang night shift, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. "Hello?" Sagot niya. "Miss Reyes?" Sabi ng isang pamilyar na boses. "Si Rafael." Sir? Naiwan mo ang panyo mo sa opisina ko," sabi nito. "At saka, gusto ko lang sabihin na magaling ang ginawa mo kanina. You're a fast learner." Isang simpleng papuri, ngunit para kay Thea, iyon na ang pinakamagandang narinig niya. "Salamat po, sir." "Sige, magpahinga ka na." Binaba ang tawag. Ngunit bago matapos ang araw, may isang text message siyang natanggap mula sa parehong numero. "Good night, Tia." "Tia, hindi Miss Reyes." Ang pagbabago ay simple, ngunit para sa kanya, iyon ay isang lindol. Habang siya ay nagpupunas ng sahig sa tahimik na gusali, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit kasabay noon, naalala niya ang babala ni Katrina. Kasaysayan sa mga babaeng arkitekto. Isang bagong pinto ang nagbukas para sa kanya, ngunit tila sa likod nito ay may mga anino at mga lihim na hindi pa niya nakikita. Sa kabilang dako, sa isang mamahaling condominium, nakatayo si Katrina sa kanyang balcony, may kausap sa telepono. "Oo, nandito na siya sa team," sabi niya. "Huwag kang mag-alala, may plano na ako. Ang kailangan ko lang ay ang tamang pagkakataon. Malapit na. Sisiguraduhin kong ang babaeng yon ang magiging dahilan ng tuluyang pagbagsak ni Rafael Castillo." Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang litrato. Isang litrato ni Thea na kuha mula sa malayo, habang ito ay nakatingin sa computer ni Rafael. Isang litratong, sa maling anggulo at maling kwento, ay magmumukhang isang akto ng pagnanakaw. Ang sumunod na mga linggo ay tila isang panaginip para kay Thea. Sa ilalim ng direktang pagtuturo ni Rafael,
Ang kanyang talento ay namukadkad. Ang dating nanginginig na mga kamay ay naging kampante na sa paggamit ng mouse. Ang mga ideya na dati nasa isip niya lang ay unti-unti nang nagkakaroon ng anyo sa digital na mundo. Si Rafael naman, sa bawat araw na kasama niya si Thea, ay nakakahanap ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan sa loob ng kanyang sarili. Ang tawa, ang gaan ng pakiramdam, ang simpleng saya ng pagbabahagi ng kaalaman. Ang kanilang relasyon ay lumalim. Mula sa pagiging guro at estudyante, naging magkaibigan sila. Nagkwekwentuhan tungkol sa mga paboritong pagkain, sa mga nakakatawang karanasan, at minsan, sa mga pangarap. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may isang bagay na mas malalim na nabubuo, isang koneksyon na pareho nilang nararamdaman, ngunit parehong natatakot pangalanan. Isang gabi, kailangan nilang mag-overtime para matapos ang final presentation ng lobby design. Sila na lang ang natira sa buong palapag. Ang katahimikan ay binabasag lang ng tunog ng pag-click ng mouse at ng mahinang pag-ulan sa labas ng bintana. "Gutom ka na ba?" tanong ni Rafael, bumabali sa kanilang konsentrasyon. Bago pa man makasagot si Thea, isang malakas na kulog ang yumanig sa gusali at kasunod noon, namatay ang lahat ng ilaw. "Anong nangyari?" gulat na tanong ni Thea. Ang buong palapag ay binalot ng kadiliman. "Brown out. Huwag kang mag-alala. May emergency lights," sagot ni Rafael. Ngunit sa kanyang boses, may bahid ng kaba na hindi maitago. Ilang segundo ang lumipas, ang mga emergency lights ay bumukas. Isang mahinang, kulay kahel na liwanag na lalong nagbigay ng misteryosong anino sa buong opisina. Nakita ni Thea si Rafael. Nakasandal ito sa pader. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang paghinga ay tila mabigat. "Sir, okay ka lang po?" Nag-aalalang tanong ni Thea. Lumalapit sa kanya. Hindi ito sumagot. Nakapikit ito. Ang noo ay may butil-butil na pawis. "Rafael?" tawag ni Thea. Ginagamit ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon. Doon lang ito nagmulat ng mata. "Okay lang ako. Medyo hindi ko lang gusto ang dilim." Isang alaala mula sa nakaraan ang bumalik kay Thea. Ang kwento ng kanyang ama tungkol sa isang batang lalaki na natrap sa isang nasusunog na gusali. Isang karanasan na nag-iwan ng peklat hindi sa balat, kundi sa isipan. Hindi niya alam kung si Rafael ba yon, pero sinunod niya ang kanyang puso. "Huminga ka ng malalim," sabi ni Thea sa mahinahong boses. "Nandito lang ako. Walang mangyayaring masama." Hinawakan niya ang kamay ni Rafael. Malamig ito at bahagyang nanginginig. Dahan-dahan, ginabayan niya ito palayo sa pader at papunta sa malaking bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng syudad sa gitna ng ulan. "Tingnan mo," sabi niya. Kahit madilim sa loob, may liwanag pa rin sa labas. Tumayo sila roon, magkahawak ang kamay, pinapanood ang pagpatak ng ulan sa salamin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang, kundi puno ng pangunawa. Naramdaman ni Rafael ang pagkalma ng kanyang puso sa init ng kamay ni Thea. "Salamat," bulong niya. Nang bumalik ang kuryente, ang liwanag ay tila masyadong nakakasilaw. Nagkatinginan sila at sa ilalim ng normal na ilaw ng opisina, mas naging malinaw ang lahat. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada lang ang layo. Ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng kanilang mga labi. Dahan-dahan, inilapit ni Rafael ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang pisngi ni Thea. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos dito. At sa gitna ng mga blueprint at mga pangarap, sa ika-35 palapag ng Castillo Prime Holdings, hinalikan niya ito. Isang halik na nagsimula sa pasasalamat, lumalim sa paghanga, at nagtapos sa isang damdaming matagal na nilang itinatago. Tumugon si Thea sa halik. Ang lahat ng kanyang takot at pag-aalinlangan ay pansamantalang naglaho.
Ngunit ang mga matatamis na sandali ay madalas na sinusundan ng pinakamapait na katotohanan. Kinabukasan, pumasok si Rafael sa opisina na may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na nabura. Sinalubong siya ng kanyang sekretarya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Sir, tumawag po si Mr. Velasco, yung CEO ng Horizon Builders." Ang pangalan pa lang ng kanilang pinakamalaking karibal ay nagpadala na ng lamig sa buong katawan ni Rafael. Anong sabi? "Sir, binati niya po kayo para daw po sa napakagandang disenyo ng lobby ng Azure Residences. Sinabi niya pong nakuha na niya ang isang kopya." Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Rafael. Tumakbo siya papunta sa kanyang computer. Ang final design file, ang file na pinagpuyatan nila ni Thea kagabi, ay naroon. Ngunit nang tingnan niya ang system log, nakita niya ang isang bagay na nagpadugo sa kanyang puso. Ang file ay na-access at na-download mula sa isang computer sa labas ng kumpanya bandang 2:00 ng madaling araw. At ang access ay ginamitan ng temporary password na siya lang at si Thea ang nakakaalam. Habang pinoproseso niya ang kataksilan, pumasok si Katrina sa kanyang opisina. Ang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. "Sir, may masama po akong balita," sabi nito. Dala niya ang isang folder. Isang concerned employee po ang nagbigay nito sa akin. Inilatag ni Katrina sa mesa ang mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Si Thea, nakaupo sa computer ni Rafael, tila may kinokopya. At isang kopya ng bank statement. Isang malaking halaga ng pera. 100,000 piso ang kakapasok lang sa bank account ng nanay ni Thea. "Akala ko iba ka." Ang mga salitang binitawan niya sa kanyang dating fiancé ay bumalik sa kanya. Puno ng lason. Ang sakit, ang pagkakanulo, ang galit. Lahat ay bumalik. Mas matindi, mas masakit. Sakto namang pumasok si Thea sa opisina. May dalang kape para sa kanya. Isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi alam ang unos na nag-aabang. Hindi nagsalita si Rafael. Kinuha niya ang folder na dala ni Katrina at ibinato ito ng malakas sa mesa sa harap ni Thea. Ang mga litrato at bank statement ay kumalat na parang mga baraha ng kasinungalingan. Ang ngiti ni Thea ay naglaho. Napatingin siya sa mga papel at pagkatapos ay kay Rafael. Nakita niya ang galit sa mga mata nito. Isang galit na malamig, matalim, at nakamamatay. "Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo." Ang boses ni Rafael ay kalmado. Ngunit sa ilalim nito, naroon ang isang bulkang sasabog. Ang tiwalang binuo nila ng ilang linggo ay gumuho sa loob lang ng ilang segundo. Ang alaala ng kanilang halik kagabi ay naging abo. Ang dati niyang sugat ay muling bumukas. At sa pagkakataong ito, si Thea ang may hawak ng patalim. Nakatitig si Thea sa mga nagkalat na papel sa ibabaw ng mesa. Ang litrato niya, ang bank statement ng kanyang ina, ang mga piraso ng ebidensya na bumubuo sa isang kasinungalingan. Tumingin siya kay Rafael, umaasang makakita ng kahit kaunting pagdududa, kahit katiting na tiwala sa mga mata nito. Ngunit wala. Ang nakita niya ay isang pader na bakal, isang mukhang hindi pamilyar. Ang Rafael na kaharap niya ngayon ay hindi ang Raf na nagturo sa kanya, hindi ang Raf na hinawakan ang kanyang kamay sa dilim, at lalong hindi ang Raf na humalik sa kanya kagabi. Ang kaharap niya ay si Don Rafael Castillo, ang CEO, ang hukom na nagbigay na ng hatol. Hindi totoo yan, sir," nauutal niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi ko po alam kung saan galing yan. Ang pera, hindi ko po alam." "Huwag mo na akong tawaging sir," putol ni Rafael. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng yelo. "At huwag ka nang magsinungaling pa." Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. "Binigyan kita ng pagkakataon, Thea. Pinagkatiwalaan kita. Ipinasok kita sa mundo ko. At ganito ang isusukli mo sa akin?
Naramdaman ni Thea ang pag-init ng kanyang mga mata. Rafael, maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa yan. Alam mo yan. Sinubukan niyang abutin ang braso nito, ngunit umiwas ito na para siyang isang nakakahawang sakit. Ang simpleng pag-iwas na yon ay mas masakit pa sa isang sampal. Akala ko iba ka, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pait. At ang mga salitang yon, ang mismong mga salitang narinig ni Thea sa isipan ni Katrina, ay tumagos sa kanyang puso na parang isang punyal. Pero pare-pareho lang pala kayo. Sabihin mo sa akin, magkano ang ibinayad sa iyo ng Horizon? Sapat ba para ipagbenta ang pangarap mo? Sapat ba para ipagbenta ako? Tama na. Sigaw ni Thea, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wala akong ninakaw. Mahalaga sa akin ang proyektong to. Mahalaga ka sa akin. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael. Mahalaga? Kung mahalaga ako sa'yo, hindi mo sana ako sinaksak sa likod. Tumalikod ito at pumunta sa kanyang mesa. Dinampot ang telepono. Security? Pumunta kayo sa opisina ko. Ngayon din. Nanlamig ang buong katawan ni Thea. Anong ginagawa mo? Tinapos ko na ang palabas na ito, sabi ni Rafael. Hindi siya tinitingnan. You're fired, Miss Reyes. Kunin mo ang mga gamit mo. Ayaw na kitang makita pa sa pamamahala ko. Miss Reyes, bumalik na sila sa simula o mas malala pa. 2 security guard ang pumasok. Samahan niyo si Miss Reyes palabas ng gusali. Utos ni Rafael, parang isang panaginip, isang masamang bangungot. Naglalakad siya sa pasilyo, kasunod ang 2 guard, na para siyang isang kriminal. Ang mga empleyadong nadadaanan niya ay napapatingin, nagbubulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng panghuhusga. Nang dumaan sila sa design department, nakita niya si Katrina. Nakatayo ito sa labas ng kanyang opisina. May isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, alam na ni Thea. Alam na niya kung sino ang may gawa ng lahat. Kinolekta niya ang kanyang mga gamit mula sa locker, sa maintenance room. Ang kanyang lumang damit, ang kanyang baunan, at ang mga mumurahing art materials na naging saksi sa kanyang panandaliang pangarap. Habang naglalakad siya palabas ng naglalakihang pinto ng Castillo Prime Holdings, sa huling pagkakataon, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Ang syudad ay maingay, ngunit ang mundo niya ay biglang natahimik at nawalan ng kulay. Nawala ang lahat, ang trabaho, ang pangarap, at ang lalaking inakala niyang nagsimula nang maniwala sa kanya. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, sinalubong siya ng kanyang ina na may malawak ng ngiti. Anak, buti nakauwi ka na. May sorpresa ako sa'yo, sabi nito, sabik na sabik. Tingnan mo, binili ko na yung bagong washing machine na matagal na nating gusto at nakapag-down na rin ako para sa pagpapaayos ng bubong natin. Salamat sa bonus mo, anak. Napakabuti talaga ng kumpanya mo. Nakatitig lang si Thea sa kanyang ina. Ang pera. Ang perang sumira sa buhay niya ay narito sa harap niya. Sa anyo ng isang washing machine at pangarap na bubong. Hindi niya magawang magsalita. Hindi niya kayang sabihin sa kanyang ina na ang perang yon ay isang lason, isang patibong. Anak, ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Yumakap na lang si Thea ng mahigpit sa kanyang ina at doon humagulgol. Isang iyak na puno ng sakit, pagkabigo at matinding kalungkutan. Kinagabihan, nakaupo si Thea sa kanyang kwarto, sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga sketch, ang kanyang mga libro sa arkitektura, lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanyang pangarap ay tila nangungutya sa kanya. Kinuha niya ang isang malaking plastic bag at sinimulang ilagay ang lahat doon. Ang mga lapis, ang mga papel, ang mga librong pinag-ipunan niya. Itatapon niya ang lahat. Susuko na siya. Tapos na ang laban.
Nang akma niyang isasara ang bag, may isang bagay na nahulog mula sa isa sa mga lumang libro. Isang luma, kulay itim na USB, ang USB ng kanyang tatay. Matagal na itong nakatago roon, nakalimutan na niya. Isang maliit na bagay mula sa nakaraan. Kinuha niya ito, pinagmasdan. Ano pa ang silbi nito? Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit na kislap ng kuryosidad ang sumilay. Sa huling pagkakataon, bago niya itapon ang lahat, ano kaya ang laman nito? Lumipas ang isang araw. Umupo si Rafael sa kanyang opisina, napapaligiran ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay mabigat, nakakabingi. Ang galit na naramdaman niya kahapon ay nagsisimula ng humupa at ang naiiwan ay isang malamig at malawak na kawalan. Tumingin siya sa mesang pinagtatrabahuhan ni Thea. Bakante, malinis, walang bakas, na may isang pangarap na minsang nabuo roon. Sinubukan niyang magtrabaho, binuksan niya ang mga email, sinuri ang mga report, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang mga imahe ni Thea ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Ang itsura nito, noong una niya itong nakita. Hawak ang lukot na papel. Ang determinasyon sa mga mata nito habang nagdo-drawing. Ang paraan ng pagngiti nito kapag may natutunan siyang bago. Ang init ng kamay nito sa dilim. At higit sa lahat, ang itsura ng kanyang mga mata kahapon, puno ng sakit, pagkabigo, at isang bagay na hindi niya maintindihan noon, katapatan. Hindi ko magagawa yan, alam mo yan, mahalaga ka sa akin. Ang mga salita ni Thea ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi bilang mga kasinungalingan, kundi bilang isang desperadong pagsamo. Napahawak siya sa kanyang sentido. Masyado ba siyang naging marahas? Masyado bang mabilis ang kanyang paghatol? Ang sugat ng nakaraan, ang pagkakanulo ng kanyang dating fiancé, ay napakasariwa pa rin ba? Kaya't lahat ng tao ay nakikita na niya bilang potensyal na kaaway? Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng opisina. Napahinto siya sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ang mga taong maliliit sa ibaba. May isang bagay na hindi tama. Bumalik siya sa kanyang mesa at binuksan muli ang folder ng ebidensya na ibinigay ni Katrina. Tiningnan niya ulit ang bank statement. 100,000 piso. Inilipat sa account ng nanay ni Thea. 2 araw na ang nakalipas. Kumunot ang kanyang noo. Kung si Thea nga ang nagbenta ng disenyo, bakit ang pera ay ipinadala bago pa man niya makuha ang final file? Ang final file ay natapos lang nila noong gabing nag-brownout. Hindi tugma ang oras. Kinuha niya ang telepono. Tinawagan niya ang pinagkakatiwalaan niyang head ng IT department, hindi ang security. Miguel, I need a favor. It's confidential. Sabi ni Rafael. I need you to trace the exact origin of the download of the Azure Lobby file. I don't want the official report. I want the raw data. At tingnan mo kung may kahit anong anomalya sa security system ng design department, particularly sa CCTV nitong mga nakaraang linggo. Masusunod, sir, sagot ni Miguel. Habang naghihintay, hindi mapakali si Rafael. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang bagay na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, nagmaneho si Rafael. Ngunit hindi pa uwi. Itinuro siya ng GPS sa isang lugar na malayo sa kanyang mundo ng salamin at bakal. Isang simpleng lugar sa Quezon City. Ipinark niya ang kanyang mamahaling kotse sa isang eskinita. Ilang metro ang layo mula sa address na nakuha niya mula sa HR file ni Thea. Nakita niya ang isang maliit, lumang bahay na may bubong na may mga tagpi. Ito ba ang bahay na ipinapaayos sa halagang 100,000 piso? Hindi siya bumaba. Nagmasid lang siya mula sa loob ng kanyang kotse. Nakita niyang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang matandang babae, ang nanay ni Thea, marahil, para magdilig ng mga halaman. May ngiti ito sa labi. Isang simpleng, kontentong ngiti. Maya-maya, may lumapit ditong kapitbahay. Nag-usap sila. Narinig ni Rafael
Kahit mahina, ang pinag-uusapan nila. Mare, ang sipag talaga ng anak mo ano? Sabi ng kapitbahay. Narinig ko, na-promote daw. Kaya pala nakapagpa-down na kayo para sa bubong. Ay oo, Mare. Masayang sagot ng nanay ni Thea. Napakabait ng kumpanya niya. Binigyan siya ng bonus. Pero alam mo, kahit pagod na yan sa trabaho, pag-uwi niyan, nag-aaral pa rin. Pangarap niya talagang maging arkitekto. Para sa tatay niya. Pangarap niya. Para sa tatay niya. Ang mga salita ay tumama kay Rafael na parang isang sampal. Ang isang taong may ganoong kadalisay na pangarap, ipagpapalit ba niya ang lahat para sa 100,000 piso? Nagmaneho siyang paalis, ang kanyang puso ay puno ng pagdududa. Pagdududa hindi kay Thea, kundi sa kanyang sarili, sa kanyang paghatol. Pagdating niya sa kanyang kondo, tumunog ang kanyang cellphone, si Miguel mula sa IT. Sir, nakuha ko na po ang data, sabi ni Miguel. May kakaiba po, sir. Ano yon? Yung download po, ginawa nga gamit ang temporary password. Pero ang IP address na pinanggalingan, na-trace ko po. Hindi po siya galing sa labas. Galing po siya sa isang computer sa loob mismo ng building. Sa 35 palapag din po. Ang IP address ay naka-assign sa computer ni Miss Katrina Santos, naniga si Rafael. At sir, tungkol po sa CCTV. Pagpapatuloy ni Miguel, mayroon pong pattern. Tuwing gabi, sa loob ng nakaraang 2 linggo, may 1 oras na corrupted ang file ng CCTV sa design department. At laging nangyayari yon pagkatapos umalis ng lahat, maliban kay Mrs. Santos at sa utility staff. Ang lahat ay biglang luminaw. Ang mga piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit. Ang mga pekeng ebidensya, ang hindi tugmang oras, ang corrupt na CCTV, ang IP address. Hindi si Thea, si Katrina. Napaupo si Rafael. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanya na parang 1 toneladang bato. Inakusahan niya ang isang inosenteng tao. Sinaktan niya ang babaeng nagsimula nang magpatibok muli ng kanyang puso. Ipinahiya niya ito sa harap ng lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hinanap ang numero ni Thea. Akma na siyang tatawag, ngunit napahinto siya. Ano ang sasabihin niya? Sorry? Sapat ba ang isang salita para ayusin ang lahat ng kanyang sinira? Hindi. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Pero bago yon, kailangan niya ng isang huling piraso ng ebidensya. Kailangan niyang malaman kung saan nanggaling ang perang yon. Tinawagan niya ang isang numero sa kanyang phone book na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pribadong investigador. Tony, sabi ni Rafael, may trabaho ako para sa'yo. Kailangan kong malaman kung sino ang nagdeposito ng 100,000 piso sa isang bank account. At kailangan ko ang sagot. Agad. Pagkababa niya ng tawag, napatingin siya sa kawalan. Huli na ba ang lahat para humingi ng tawad? Huli na ba ang lahat para sa kanila? Hindi niya alam. Ang tanging sigurado siya, gagawin niya ang lahat para malaman ang katotohanan at para itama ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa niya. Matapos ang 1 gabing halos hindi nakatulog, nakaupo si Thea sa harap ng kanilang luma at mabagal na desktop computer. Isinasaksak niya ang itim na US SIM ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay walang emosyon. Hindi na siya umaasa. Ginagawa niya lang ito para wala nang natitirang what if bago niya tuluyang talikuran ng lahat. Nag-click ang isang icon sa screen. Isang folder na may pangalang MGA Proyekto. Binuksan niya ito. Sa loob, may ilan pang mga folder. Bawat isa ay may pangalan ng mga construction site kung saan nagtrabaho ang kanyang ama. Kabilang doon ang Celestia Towers, ang huling proyektong pinagtrabahuan nito bago ito maaksidente. Dahil sa isang masakit na kuryosidad, binuksan niya ang folder na yon. Puno ito ng mga litrato ng mga bakal, semento, at mga scaffolding.
mga litrato ng kanyang ama, kasama ang mga katrabaho nito. Pawisan ngunit nakangiti. Naramdaman ni Thea ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit may isa pang file sa loob, isang text document na may titulong Tala-arawan. Binuksan niya ito. Ito ay isang journal, isang detalyadong talaan ng araw-araw na trabaho ng kanyang ama. Nagbasa si Thea. Sa simula, puro mga teknikal na detalye ang nakasulat. Ngunit habang tumatagal, nagbabago ang tono. May pag-aalala. Petsa, ika-15 ng Marso, napansin ko na naman. Ang mga bakal na dumarating para sa ika-20 palapag ay tila mas manipis kaysa sa isinasaad sa plano. Sinabi ko kay Foreman, pero sabi niya, sumunod na lang daw ako. Baka nagtitipid ang contractor. Petsa, ika-22 ng Marso may bago kaming project manager mula sa subcontractor, si Mr. Reyes ng Horizon Builders. Mukhang istrikto. Siya daw ang mag-aaproba ng lahat ng materyales. Nang sinubukan kong kausapin ulit tungkol sa mga bakal, tiningnan niya lang ako ng masama. Horizon Builders, ang pangalan ng kumpanyang karibal ng Castillo Prime Holdings. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Thea. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, Petsa. Ika-2 ng Abril, hindi ako mapakali. Alam kong may mali. Ito ay hindi lang pagtitipid. Ito ay delikado. Kinumpronta ko si Mr. Reyes. Sinabi ko sa kanya na isusumbong ko ito sa main developer. Nagalit siya. Binalaan niya ako ng manahimik na lang kung ayaw kong mawalan ng trabaho. At pagkatapos, ang huling entry. Isinulat gabi, bago ang aksidente. Petsa, ika-4 ng Abril. Kailangan kong gumawa ng isang bagay para sa kaligtasan ng lahat, para sa pamilya ko, para kay Thea. Lihim kong nirecord ang pag-uusap namin ng isang batang staff ni Mr. Reyes. Umamin siya. Inutusan daw sila na gumamit ng substandard na materyales. Itatago ko ito. Kung may mangyari sa akin, sana may makahanap nito. Kasunod ng text file, may isang audio file. Ang pangalan, Ebidensya. Nanginginig ang mga kamay ni Thea habang dinadouble click niya ito. Isang mahinang tunog ng hangin at pagkatapos, hindi ko na kaya to, Thailando, sabi ng isang boses ng lalaki. Halatang bata pa at takot. Sabihin mo lang ang totoo, iho? Sagot ng boses ng kanyang ama. Ang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Napapikit si Thea. Pinipilit lang po kami ni Sir Reyes, sabi ng batang staff. Sabi niya, utos daw ng management ng Horizon na magbawas sa gastos. Kung hindi kami susunod, kami ang tatanggalin. Pakiusap po. Thailando, huwag niyo pong ipaalam na ako ang nagsabi. Natapos ang recording. Napahawak si Thea sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang hikbi. Ang aksidente ng kanyang ama. Hindi pala yun aksidente. Ito ay resulta ng kasakiman, ng corruption. At ang Horizon Builders, ang kumpanyang bumili ng disenyo niya, ay nasa sentro ng lahat. Bigla, isang pamilyar na tunog mula sa recording ang umulit sa kanyang isipan. Ang boses ng batang staff. Saan niya ito narinig? Pilit niyang inalala. At parang isang kidlat, bumalik sa kanya ang isang eksena. Isang meeting na pinasama siya ni Rafael. Isang meeting kasama ang mga potential suppliers, nandoon ang Horizon Builders, at nandoon ang project manager na kasama ni Mr. Velasco, ang CEO nila, ang lalaking mayabang na nakipagkamay kay Rafael. Ang boses. Iyon ang boses. Ang batang staff, na takot noon, ay isa ng mataas na opisyal sa kumpanyang halos pumatay sa kanya. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang Horizon Builders ay may history ng pandaraya. At ngayon, ginawa na naman nila. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ang ginamit nilang kasangkapan. Ginamit nila si Katrina para sirain si Rafael at siya ang ginawang pain. Ang kalungkutan sa puso ni Thea ay biglang napalitan ng isang apoy.
Isang nag-aalab na galit. Galit para sa kanyang ama. Galit para sa inhustisyang nangyari. At galit para sa kanyang sarili sa pagpayag niyang basta na lang sumuko. Hindi. Hindi pa tapos ang laban. Para sa kanyang ama. Para sa kanyang pangalan. Tumayo siya. Ang mga librong nasa plastic bag ay muli niyang inilabas. Ang kanyang mga pangarap, na ilang sandali lang ang nakalipas, ay gusto na niyang itapon, ay may bago ng kahulugan. Hindi na ito tungkol sa pagiging arkitekto lang. Ito ay tungkol sa pagkamit ng hustisya. Alam niyang hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Kailangan niya ng tulong. Ngunit sino ang lalapitan niya? Ang pulis? Walang maniniwala sa kanya. Isang tao lang ang pumasok sa kanyang isip. Ang taong may kapangyarihang kalabanin ang isang higante tulad ng Horizon Builders. Ang taong, sa kabila ng sakit na idinulot nito sa kanya, ay biktima rin sa kwentong ito. Si Rafael. Ngunit paano niya ito makakausap? Itinaboy na siya nito. Bigla, naalala niya ang isang taong laging tumutulong sa kanya. Ang taong unang naniwala sa kanyang talento. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial. Mang Ben, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Puno ng isang bagong lakas. Kailangan ko po ng tulong niyo. Kinabukasan, maagang dumating si Thea sa tapat ng Castillo Prime Holdings. Hindi na siya ang babaeng lumabas kahapon na luhan at talunan. Ang kanyang mga mata ay may apoy. Ang kanyang tindig ay may bigat ng isang misyon. Hinarang siya ng guard sa lobby. Sorry ma'am, bawal na po kayo dito. Kailangan kong makausap si Sir Rafael, mariing sabi ni Thea. Wala po kayong appointment ma'am, sagot ng guard. Huminga ng malalim si Thea. Pakisabi sa kanya, nandito si Althea Reyes. Ito ay tungkol sa Horizon Builders. Tumingin siya diretso sa mata ng guard. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Ang bigat sa kanyang mga salita ay tila naramdaman ng guard. Nag-atubili ito at pagkatapos ay itinaas ang kanyang radyo. Naghihintay si Thea. Bawat segundo ay parang isang oras. Ito na ang huling barahan niya. Kung hindi ito gumana, wala na siyang ibang paraan. Maya-maya, bumalik ang guard. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Pinapasabi po ni Sir Rafael na umakyat na daw po kayo. Bawat hakbang ni Thea papasok sa pribadong elevator ni Rafael ay tila isang malaking tagumpay. Ang elevator na dati simbolo ng distansya sa pagitan nila ay ngayon. Ang sasakyan na magdadala sa kanya tungo sa hustisya. Pagbukas ng pinto, naroon si Rafael sa labas ng kanyang opisina, nag-aabang. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Wala ang galit na nakita ni Thea kahapon, ngunit wala rin ang init na minsan niyang nakita. Napalitan ito ng isang seryoso at malalim na pag-iisip. Pumasok ka, sabi nito. Ang boses ay kalmado. Pumasok si Thea sa opisina. Ang lugar kung saan gumuho ang kanyang mundo ay ang lugar din kung saan niya ito susubukang buuin muli. Nakatanggap ako ng report mula sa private investigator ko kaninang madaling araw. Simula ni Rafael, hindi na nagpaligoy-ligoy. Ang pera sa account ng nanay mo nanggaling sa isang offshore account na konektado sa isang shell company ng Horizon Builders. Napatingin si Thea sa kanya, bahagyang nagulat. Hindi niya inaasahan na aaminin nito ang sarili nitong investigasyon. Alam ko na, sabi ni Rafael, tila nabasa ang kanyang iniisip. Alam kong hindi ikaw ang may kasalanan, Thea. Alam kong si Katrina ang nasa likod nito, kasabwat ang Horizon, at humihingi ako ng tawad sa... Mamaya na yan, putol ni Thea sa kanya. Ang kanyang boses ay matatag, walang bahid ng pag-aatubili. May mas mahalaga tayong kailangang pag-usapan. Kinuha niya ang USB mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa sa pagitan nila. Ito ang dahilan kung bakit nila ako ginamit. Ito ang dahilan kung bakit nila gustong sirain ka.
Ikinuwento niya ang lahat, ang tungkol sa kanyang ama, ang talaarawan, ang substandard na materyales sa Celestia Towers, at ang audio recording. Habang nagsasalita si Thea, nakikinig lang si Rafael. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Thea. Nakikita niya hindi lang ang sakit, kundi ang isang nag-aalab na tapang na hindi niya pa nakikita dati. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang mahiyaing janitress. Isa na siyang mandirigma na lumalaban para sa alaala ng kanyang ama. Nang matapos ang kwento ni Thea, isinaksak ni Rafael ang USB sa kanyang laptop. Pinakinggan niya ang audio recording. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya sa galit. Ang dalawang magkahiwalay na kwento, ang pagnanakaw ng disenyo at ang pagkamatay ng ama ni Thea, ay nag-ugnay sa isang malaki at madilim na konspirasyon. Hindi lang ito pagnanakaw ng intellectual property, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay may yelo. Ito ay corporate sabotage at posibleng homicide. Kailangan nating ilabas ang katotohanan, sabi ni Thea. Kailangan nating panagutin sila. Tumingin si Rafael kay Thea. Sa isang iglap, ang CEO at ang dating janitress ay nawala. Ang natira ay 2 taong parehong biktima. 2 taong may iisang kaaway. May plano ako, sabi ni Rafael. Kinahapunan, isang emergency board meeting ang ipinatawag ni Rafael. Inimbitahan niya hindi lang ang board members, kundi pati si Mr. Velasco ng Horizon Builders at ang project manager nito, si Mr. Reyes, ang dating batang staff. Ang dahilan, isang joint venture proposal. Kasama rin sa imbitasyon, siyempre, si Katrina Santos. Nang magsimula ang pulong, ang tensyon sa conference room ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Si Katrina ay kampante, iniisip na ito ay tungkol sa kanyang tagumpay. Si Mr. Velasco at Mr. Reyes naman ay mayabang. Iniisip na nagtagumpay na sila sa pagsira sa Castillo Prime Holdings. Salamat sa inyong pagdalo. Simula ni Rafael. Bago tayo magsimula sa ating agenda, mayroon lang akong isang maliit na bagay na gusto kong ibahagi sa inyo. Sa malaking screen sa likod niya, isang larawan ang lumabas. Ang larawan ng ama ni Thea. Nagulat si Thea. Hindi ito ang plano. Ang lalaking ito ay si Lando Reyes, pagpapatuloy ni Rafael. Isa siyang karpintero. Namatay siya sa isang aksidente sa construction site ng Celestia Towers, isang proyekto ng Horizon Builders. Ang mukha ni Mr. Velasco at lalo na ni Mr. Reyes ay biglang namutla. Si Katrina naman ay napakunot ang noo, hindi maintindihan ang nangyayari. At ngayon, sabi ni Rafael, pakinggan natin ang isang kwento mula sa nakaraan. Pinindot niya ang isang button at ang boses mula sa audio recording ay umalingaw-ngaw sa buong conference room. Pinipilit lang po kami ni Sir Reyes. Ang boses ni Mr. Reyes mula sa nakaraan ay malinaw na malinaw. Napatingin ang lahat sa kanya. Nanginginig ito. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Anong ibig sabihin nito, Rafael? Galit na tanong ni Mr. Velasco. Sinusubukang bawiin ang sitwasyon. Ang ibig sabihin nito, Mr. Velasco, ay tapos na ang laro niyo. Sagot ni Rafael. Tumingin siya kay Katrina. At kasama ka dito, Katrina. Ipinakita ni Rafael ang sunod na ebidensya. Ang trace ng IP address mula sa computer ni Katrina. Ang records ng mga tawag niya kay Mr. Reyes, ang offshore bank account. Sir, kasinungalingan yan. Sigaw ni Katrina. Tumatayo. Pakana niya yan lahat. Sabay turo kay Thea na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Hindi. Biglang sigaw ni Mr. Reyes. Hindi na kinaya ang pressure. Siya ang nag-utos sa akin na i-frame up ang babaeng yan. Sabi niya, kung hindi ko gagawin, ilalabas niya ang recording na to. Siya ang nagplano ng lahat. Sa kanyang pagkasindak, inamin ni Katrina ang lahat. Habang sinusubukang isisi ang lahat kay Mr. Reyes at Mr. Velasco, ang conference room ay naging isang sirko ng mga akusasyon at pagsisihan. Sa gitna ng kaguluhan,
Isang pinto sa likod ang bumukas. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Katrina Santos, Mr. Velasco, Mr. Reyes, sabi ng isang pulis, sumama po kayo sa amin. Natigilan si Katrina. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkabigo. Pagkatapos, tumingin siya kay Thea. Isang tingin na nangangako ng paghihiganti. Hindi pa tayo tapos, sabi niya sa nanginginig na boses habang isinasama siya ng mga pulis. Nang mawala na sila at tumahimik na ang silid, naiwan ang board of directors na tulala. Naiwan din si Thea at Rafael, nakatayo sa gitna ng kanilang tagumpay. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang bigat. Ang laban ay tapos na, ngunit ang mga sugat ay naroon pa. Nang makaalis na ang lahat ng board members, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng conference room. Ang mga bakas ng matinding komprontasyon, mga nagulong papel, isang natapong baso ng tubig ay naroon pa rin. Naiwan si Thea at Rafael, nakatayo sa magkabilang dulo ng mahabang mesa na parang dalawang isla na pinaghiwalay ng isang malawak na karagatan ng mga hindi nasabing salita. Si Thea ang unang bumasag sa katahimikan. Salamat, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Salamat sa pagtulong mo na bigyan ng hustisya ang tatay ko. Naglakad si Rafael palapit sa kanya. Bawat hakbang ay tila maingat. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Thea. Ikaw ang nagbigay sa akin ng katotohanan. Huminto ito sa harap niya. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat lang para maramdaman niya ang init na nagmumula sa katawan nito. Tumingin ito sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon mula noong mangyari ang lahat, nakita ni Thea ang dating Rafael, ang mga matang puno ng emosyon, hindi ng bakal na pader. Patawarin mo ako, Thea. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Basag at puno ng isang damdaming matagal nitong itinago. Patawarin mo ako, ulit niya. Hindi para sa pagdududa sa kakayahan mo, kundi sa pagdududa sa pagkatao mo. Ang sugat ng nakaraan ko. Hinayaan kong bulagin ako nito. Nakita kita. Pero ang tiningnan ko ay ang multo ng isang taong nanakit sa akin dati. At dahil doon, nasaktan kita. Hindi agad sumagot si Thea. Pinakinggan niya ang bawat salita. Hinayaan itong tumagos sa kanyang puso. Ang galit na naramdaman niya ay matagal nang nawala. Napalitan ng isang pagod na kalungkutan. At ngayon, ang kalungkutang iyon ay unti-unting napapalitan ng pangunawa. Naiintindihan ko, sa wakas ay sabi niya, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig dito. Alam ko rin ang pakiramdam na matakot magtiwala ulit. Ang mundo, minsan tinuturuan tayong magtayo ng mga pader para hindi na tayo masaktan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Rafael, isang bagay na hindi inakala ni Thea na makikita niya kailanman. Mabilis niya itong pinunasan. Ikaw, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Ikaw ang unang taong nakita ang mga pader na yon. Pero sa halip na iwasan, tinulungan mo akong tingnan kung ano ang nasa labas. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Thea. Hindi ito umiwas. Ang init, ang pamilyar na kuryente ay nandoon pa rin. Thea, noong una kitang makita, ang nakita ko lang ay isang janitress. Pagpapatuloy niya. Pero habang nakikilala kita, nakita ko ang isang alagad ng sining, isang henyo, at isang babaeng may pinakamabuting puso. Tinuruan mo akong tumingin ng higit pa sa mga titulo at mga uniforme. Tinuruan mo akong makita ulit ang halaga ng isang tao. Napapikit si Thea. Ang bawat salita ay parang isang balsamong humihilom sa mga sugat na hindi niya alam na ganoon pala kalalim. Pero ang pinakamalaking pagkakamali ko, dagdag ni Rafael,
hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay, ay noong nagsimula na akong makita kung sino ka talaga, hinayaan kong takot ang magdesisyon para sa akin. Natakot ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Doon na napaluha si Thea. Patawad, bulong muli ni Rafael. Kung hindi mo man ako mapatawad, maiintindihan ko. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Binuksan ni Thea ang kanyang mga mata. Pinapatawad na kita, Rafael. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matagal na. Isang ngiti rin ang gumanti sa mga labi ni Rafael, isang ngiting nagpaliwanag sa buong silid. Bumitaw ito sa kanyang kamay at may kinuha mula sa isang folder sa mesa. Isang sobre. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa dati mong trabaho. Sabi niya, iniabot ang sobre kay Thea. Nag-aalangan itong kinuha at binuksan. Sa loob, hindi isang simpleng job offer. Ito ay isang sulat. Isang sulat na nagsasabing si Althea Reyes ay ang tatanggap ng Castillo Prime Holdings Foundation Architectural Scholarship. Isang full scholarship sa pinakamagandang universidad sa bansa para tapusin ang kanyang pag-aaral. Sagot lahat ng kumpanya. At kasama nito, isang kontrata bilang isang paid architectural apprentice. Simulan natin ito sa tama, sabi ni Rafael. Walang shortcuts, walang special treatment, but this time, gagawin natin sa tamang paraan. Tutulungan kitang abutin ang pangarap mo sa paraang nararapat. Nakatitig si Thea sa papel. Ang mga luha ng pasasalamat at saya ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ito na. Ang pangarap na matagal niyang binitawan ay nasa kanyang mga kamay na ulit. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Huwag ka nang magsalita, sabi ni Rafael. Marahan niyang inangat ang mukha ni Thea gamit ang kanyang mga daliri. Pinunasan niya ang mga luha nito. Isang oo lang ang kailangan ko. Tumango si Thea, hindi makapagsalita, at niyakap niya si Rafael ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabi ng lahat, ng pasasalamat, ng pagpapatawad, at ng isang bagong simula. Niyakap siya ni Rafael pabalik, isiniksik ang kanyang mukha sa buhok ni Thea. Nilalasap ang sandaling iyon. Ang laban ay tapos na. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, pareho na silang nakahanap ng kapayapaan. Lumipas ang 3 taon. Ang conference room ng Castillo Prime Holdings, na dating naging entablado ng mga akusasyon at pagtataksil, ay ngayon puno ng pag-asa. Sa harap ng board of directors, nakatayo ang isang babae. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa, ang kanyang boses ay matatag, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at pasyon. Ito si Architect Althea Reyes. At kaya naman po, ang Lando Reyes Community Center. Pagtatapos ni Thea sa kanyang presentasyon, habang ang isang 3D model ng isang maganda at modernong gusali ay umiikot sa malaking screen sa likod niya, ay hindi lang magiging isang istruktura, ito ay magiging isang tahanan para sa mga pangarap ng mga pamilyang manggagawa sa Quezon City. Isang lugar ng pag-aaral, paglago, at pag-asa. Nang matapos siya, isang sandali ng katahimikan ang namayani na agad sinundan ng isang malakas na palakpakan. Ngumiti si Thea, isang ngiting puno ng pasasalamat. Tumingin siya sa dulo ng mesa kung saan nakaupo si Rafael. Hindi ito pumapalakpak. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal na para lang sa kanya. Pagkatapos ng matagumpay na pulong, habang nag-aayos ng gamit si Thea, nilapitan siya ni Rafael. Congratulations, Architect Reyes, sabi nito. May halong formalidad, ngunit mayroong mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Salamat, Sir Castillo, sagot ni Thea, nakikisakay sa biro. May meeting pa ako, sabi ni Rafael, pero may isang bagay akong gustong ibigay sa'yo. May kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang suit. Mauna ka na sa opisina ko. Buksan mo to.
Nagtatakang kinuha ni Thea ang kahon at naglakad papunta sa dating opisina ni Rafael, na ngayon ay opisina na nila. Pagpasok niya, binuksan niya ang kahon. Sa loob, naroon ang isang napakagandang miniature model. Ang miniature model ng kauna-unahang disenyo niya. Ang labi ng Azure Residences. Napangiti si Thea. Hinaplos niya ang maliit na obra. Napakarami nang nangyari mula noon. Nang matapos ang meeting ni Rafael, pumasok ito sa kanilang opisina. Nagustuhan mo ba? Sobra, sagot ni Thea. Pero hindi ba dapat nasa lobby ito ng Azure? Nagpagawa ako ng dalawa, sabi ni Rafael, lumalapit sa kanya. Isa para sa mundo at isa para sa atin, bilang paalala kung saan nagsimula ang lahat. Naglakad sila palabas ng opisina, magkahawak kamay. Habang nasa pasilyo, napahinto sila sa tapat ng isang pamilyar na pinto, ang maintenance supply room. Dito, bulong ni Thea, nakangiti. Dito nagsimula ang lahat. Hindi, sagot ni Rafael, hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Doon nagsimula ang kwento natin, pero ang buhay natin, dito magsisimula. Itinuro niya ang direksyon papunta sa elevator. Hindi ang regular na elevator, kundi ang elevator na paakyat sa rooftop. Pagdating nila sa rooftop, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi at ng libu-libong ilaw ng syudad. Ang lugar kung saan dati ay kumakain siya ng pananghalian, nang mag-isa ay ngayon. Ang lugar kung saan sila magkasamang tatanaw sa kinabukasan. Naalala mo ba yung unang beses na nag-usap tayo dito? Tanong ni Thea. Oo naman, sagot ni Rafael. Dito ko unang narinig ang puso ng isang tunay na arkitekto, kahit na ang suot mo pa noon ay uniforme ng janitress. Niyakap niya si Thea mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Tingnan mo yan, Thea. Ang lahat ng mga gusaling yan, mga bakal, salamin, at semento. Pero ang pinakamatibay na istrukturang nakita ko sa buong buhay ko. Hinarap niya si Thea sa kanya. Marahang hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Ay ang puso mo. Isang pusong kayang magpatawad, mangarap, at magmahal kahit gaano pa kahirap ang pagdaanan. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging matatag ulit, sagot ni Thea. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa refleksyon ng mga ilaw ng syudad. Ikaw ang nagturo sa akin na ang halaga ko ay hindi nasusukat sa anumang titulo. Mahal kita, Architect Reyes. Mahal din kita, Sir Castillo. At doon, sa tuktok ng mundo nila, sa gitna ng mga bituin at mga pangarap na kanilang binuo, ibinahagi nila ang isang halik. Isang halik na hindi na puno ng pasasalamat o pag-aalinlangan, kundi isang halik na puno ng katiyakan, ng pangako at ng isang pag-ibig na itinayo sa pinakamatibay na pundasyon, ang pagtitiwala at pagtanggap. Hindi na nila kailangan pang pag-usapan ang mga disenyo ng mga gusali. Dahil sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang perpektong disenyo ng kanilang mga pusong sa wakas ay nagkaisa. At dito nagtatapos ang kwento nina Althea at Rafael. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Mula sa unang kabanata hanggang sa huli, naging karamay ko kayo sa bawat ngiti, bawat luha, at bawat tibok ng puso ng ating mga bida. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mundo ng mga pangarap na minsan ay tila imposibleng abutin. At sa mga pusong minsan ay natatakot muling magtiwala. Sa bawat salitang aking isinusulat, nais kong iparating na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa kanyang estado sa buhay, kundi sa tatag ng kanyang puso at sa kadalisayan ng kanyang mga pangarap. Sana, sa kwento ni Thea at Raf, naramdaman ninyo na may pag-asa sa kabila ng pagkabigo, na may kapatawaran sa kabila ng pagkakamali, at higit sa lahat,
na may pag-ibig na kayang basagin ang lahat ng pader at pagalingin ang lahat ng sugat. Ang inyong mga komento at mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at lakas ko sa araw-araw. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin tungkol sa kwentong ito. Ano ang aral na inyong natutunan? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento ng kilig at pag-ibig. Kwento at kilig.